Umaga. Yan, magandang umaga po. Bago po tayo magsimula ay nais ko lamang pong basahin ang isang napaka-powerful na message galing sa ating Panginoon. Ang sabi po sa John chapter 7 verse 38, "Anyone who believes in me may come and drink, for the scripture declare, rivers of living water will flow from his heart." Uulitin ko po, ang lahat ng naniniwala sa akin, sabi ni Jesus, ay maaaring uminom sa living water. Ibig sabihin po, ito po ay ang Holy Spirit na ipinadala ng ating Panginoon. And let's shout this, mga kapatid. Let's declare. Isigaw natin ito. Jesus is our living water. Isa pa. Jesus is our living water. And let Jesus do what He wants to do in our lives. Sige po mga kapatid, let us stand. Ibigay po natin ang puso natin sa Panginoon. Pwede na po tayong tumayo at papurihan ng Panginoon, ang ating buhay na Panginoon. Yes, Lord. We give you our hearts. Wag po tayong mahiyang pumalakpak. Wag po tayong mahiyang gumalaw. It's a heart we're searching for. Come on, church! We want you and nothing more. Let your glory fill this place.
of living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven you're releasing, and we will never be denied. Let's soak our presence to the Lord, 'cause we're staring up deep, deep wells, staring up deep, deep waters. We're gonna dance. Come on, church, let's dance. Dance in the river, 'cause we're staring up deep, deep wells, staring up deep, deep water. Let's jump. Jump in the river, jump in the river. Deep cries out to deep cries out to deep cries out to deep cries out to. We cry out to you, Jesus. Deep cries out to deep cries out to deep cries out to deep cries out to. We cry out to you, Jesus. We're falling into deeper waters, calling out to you. We're walking into deeper waters, going after you. We're falling. We're falling into deeper waters, calling out to you. We're walking. We're walking into deeper waters, going after you. Deep cries out to deep cries out to deep cries out to deep cries out to. We cry out to you, Jesus. Come on, church. Deep cries out to deep cries out to deep cries out to deep cries out to. We cry out to you, Jesus. Deep cries out to deep cries out to deep cries out to deep cries out to. We cry out to you, Jesus. Thank you, Jesus. Let's clap our hands for the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord God, na meron kaming living water na hindi nauubos. Oh, Jesus. Thank you for your love, Panginoon. Thank you for everything that you have done, Lord God. We are here to offer you worship because of your love, Panginoon. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted
declare. You are my King, Jesus. You are my King, the King of our life. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Let's declare. You are my King, our Savior. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. You are our King, Lord. You are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. Amazing love, come on, church. How can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. Sabay-sabay tayo, church. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, 'cause it's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you.
came the morning, then came the morning that sealed the promise. Your very body began to breathe. Let's shout. And out of the silence, the roaring lion declared that grave has no claim on me. Jesus, Jesus, yours is my
na hinding-hindi mauubos, na hinding-hindi mawawala. We praise you. We shout your name. We declare that you are our King, that you are our Lord. Lord, we always pray, Panginoon, na ang puso at isip namin ay pagharian mo, Panginoon. Na ang makita lang namin ay ang kadakilaan mo sa aming buhay. Thank you, Lord God. We know na nandito ka sa aming kalagitnaan. Nandito ka, Panginoon, kasama namin. And wherever we are, Panginoon, alam namin ang Holy Spirit na iyong pinadala to guide us or with us. Salamat, Lord God. Napakabuti mo sa aming buhay. Let's sit down for a moment and we'll have our communion.
you, Jesus. You are our King. And we're so amazed. We're so amazed of your love towards us, Panginoon. Maraming salamat sa iyong pag-ibig para sa amin. And as we gather here this morning, we want to celebrate your goodness to us. As we gather here, hayaan niyo po na magkandak po kami ng communion tulad ho ng inyong ibinahagi sa inyong mga disipulo more than 2,000 years ago. And we're doing this because we want to obey you. We want to remember how good you are sa amin, Panginoon. And let me read from Colossians chapter 1 verse 20. Sabi ho dito, at sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagsundo sa Kanya. Makikipagsundo sa pamamagitan ng pag-alay ng anak ng Kanyang dugo sa krus. Verse 21, dati, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. Ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo'y ginawang kaibigan ng Diyos. Nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal at walang kapintasan at walang dungis. As we take our communion this morning, let us remember that Jesus Christ, bago ho siya ipako sa cross, He had a fellowship with His disciples, and He is saying, He took the bread and He broke it, and pinagpasa-pasa po niya sa kanyang mga disipulo, symbolizing His fellowship. Sabi ng Panginoon, take this is my body. No? Pinagkatiwala ko sa inyo, ito yung aking katawan. Ganun din po sa atin. This represent the body of Christ that was broken before us. Nung siya po ay naipako sa krus, His body was laid, His body was broken. And the juice, symbolizing the blood of Christ, tulad ng ating binasa kanina, ito po yung naglinis sa atin. Hindi po itong juice, this is only symbol, but by drinking this juice, we remember that may dugo na tumubos sa ating mga pagkakasala. Gaano po ba kalaki yung ating pagkakasala? Kaya po bang sukatin ng tape measure? Baka hindi umabot yung tape measure sa sobrang dami ng ating pagkakamali, pagkakasala, simula nung tayo pa inay panganak. Pero si Kristo, dahil sa kanyang dugo, nilinis niya na po tayo. Yung mga past sin natin, yung present sin, when we come to the Lord in prayer, in asking forgiveness, kayang-kaya niya po yung linisin. At ang the best po, is that our future sins, alam po ng Panginoon. And if we ask forgiveness from Him, He is able to forgive us wholeheartedly. Napakabuti po ng ating Panginoon, kaya ating inawit, amazing love, the unconditional love of our God for us. So as we take this bread, alalahanin po natin yung kanyang katawan na nabayubay sa cross. He's thinking of His love towards us. Sabay-sabay po natin kainin yung bread, symbolizing the body of Christ. And that's last po natin ang ating mga juice, symbolizing the blood of Christ na dumanak sa cross ng Kalbaryo upang tayo po ilinisin. Sabay-sabay po natin inumin. Sabi po ng Panginoon, more than 2,000 years ago, mamaya nyo na po i-pack up. Sabi ho niya ng Panginoon, do this. Gawin daw po natin ito palagi. We're doing it once a month, pero basically, this symbolizes the fellowship with one another. Kapag yan po ay tinake po ninyo, you are saying that, Lord, isa kabilang po ako sa inyong katawan. I am a member of your body here on earth. Let's pray. Lord Jesus, we do thank you. We do appreciate your forgiveness and love and care for each and every one of us.
bago ho kayo, Panginoon, mapako sa krus, ay alam nyo na po na tutubusin niyo po kami sa krus ng Kalbaryo gamit ang inyong katawan, gamit ang inyong dugo, Panginoon. And at the same night, Panginoon, na kayo po ay ipapako sa krus after the dinner, after the supper, Lord, is that nakita po namin yung anguish po ninyo, yung kagustuhan po ninyo na wag na kayo ituloy, pero but sabi niyo po, Panginoon, it is your will. It is your will that should be done. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat po kami. Dahil, Panginoon ko po, you sacrificed yourself for us. And nandirito po kami, Panginoon, ang mga inyong mga anak, we are still having a communion, remembering, Lord, your sacrifice sa amin, Panginoon ko. Salamat po. I pray, Lord, na as we commemorate, Lord Jesus, the death, yung pagkamatay niyo po sa cross ng Kalbaryo, and the resurrection, Lord Jesus, is that lalo po kaming mag-commit, Panginoon, sa pag-ibig po ninyo. Lalo po kami mag-commit, Lord God, na kayo po ay sundin po namin sa aming mga buhay. Thank you, Lord, sa pagpapatawad po ninyo sa aming mga pagkakasala. At alam po namin na kami po ay pinalaya na po ninyo. Salamat po, O Diyos. Mapapurihan po kayo. Sambahin po ang pangalan ninyo. Kayo po ang madakila sa amin at kayo po ang mapapurihan sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon sa buhay natin. And it's already December and matatapos na po yung 2024. Praise God po, no? So, ilang days na lang, we're moving into another year. So, we encourage everyone to join now or get involved po sa ating mga ministries. Tingnan nyo nga po yung mga upuan nyo. Tingnan nyo nga po. Meron po bang mga pangalan nyo yan? Wala po, di ba? So, tayo po ay kinakailangan po nating i-encourage natin ang ating sarili na magpagamit sa ating Panginoon. So, we have Faith Kids, we have Ignite, we have the music team, we have the prayer team, we have the ushering team, we have the Martha Ministry. So, kung saan sa tingin nyo po, kung sa tingin nyo po, saan po kayo gusto ilagay ng Panginoon, ipag-pray po natin yon and dumulog po tayo sa ating mga ministry head for counsel din po kung saan po tayo mas mag-work po. Okay po? So, few announcement lang po. So, December 8, so bumaba na po yung mga Faith Kids po, no? So, December 8, Faith Kids will going to have their Christmas celebration of Christmas party. Praise God! So, that will be kasabay po ng service. Okay? So, parang nakakatuwa po yung mga Faith Kids po natin is, pag nakikita po natin sila nag-grow in the Lord, no? So, pong nakakagalak po. And tayo po ay dadako sa ating tithes and offering. So, lagi po natin itong naririnig sa mga pastor po natin na the best time na magtanim is ngayon. Okay? So, sino na po nakatanggap ng 13-month bonus nila? Ay, wala pa. Wala pa po. So, yan. So, yung pinaka-best time po na magtanim is ngayon. So, I just wanted to share a testimony na nangyari po sa buhay po namin. So, last June, so I'm sharing this para hindi po para mawala po yung blessing, but I'm sharing this to encourage everyone. So last June po, so meron po kaming biniles na isang kabataan. So hindi naman po siya sobrang laki,
Pero ang sabi po ng Lord is, i-bless po namin yung kabataan na to. And then, last month po, lingid po sa kalaman ng lahat, twice po akong na-ospital. So, pabalik-balik po yung lagnat ko. So, akala ko po dengue. So, sa gabi po, pag uwi ako galing work, is ang taas ang lagnat ko. Pagising ko ng umaga, wala po akong lagnat. So, parang sabi ng katawan ko, pumasok ka na lang muna, tapos mamaya ka na lang ulit ng gabi lagnatin. So, nagpa-check up po kami nung una. So, binigyan po ko ng antibiotics. Then, 4 days na po, hindi pa rin po ako gumagaling. So, nagpa-second opinion po kami. And during that time po, ang prayer ko po sa Panginoon, Lord, ano po ba yung gusto niyo po matutunan ko sa sitwasyon ko na to? Is it because my health? Is it because nagkaroon po ba ako ng negligence sa health ko? So, I'm not thinking po, yung pagbayad po sa ospital, I'm not thinking po sa gamot, kasi alam ko po yung Panginoon will provide. And true enough po, may nag-chat po kay Isabel during nasa ER po ako. Sabi niya, ate, kamusta si kuya? Sabi niya. Tapos, nagkausap po sila, ate, kayo na ko pa kasi chinachat si kuya. Chinachat niya po ako ng umaga. Hindi ko lang po siya ma-reply dahil busy po ako. Tapos, sinabi po ni Isabel na nasa hospital po kami. Ate, kayo na pa po chinachat si kuya kasi may gusto po akong ibigay sa inyo. Akala po namin yung kung ano po yung bibigay. Pero yung binigay po, binigay ng Panginoon through Him, grabe po, nag-multiply po. Nag-multiply po kung ano po yung tinanim namin way back June po. So, doon ko po, naalala ko na naman po yung sinabi ng mga pastor natin na the best time to plant is now. So, kung ano mo po yung pinagdadaanan natin, kung ano po yung sitwasyon ng buhay natin, the very best time to plant is now. Okay? Di ba pag nagtanim po tayo ng puno, hindi naman po kaagad siya bubunga. Dadaan pa po yan sa weather, sa pagsubok, sa sun, sa dryness, no? So, pag dumating po tayo sa buhay po natin, let's seek God. Sabi nga po nila, we prioritize what we seek. Ano po ba yung hinahanap natin ngayon? Sino po ba yung sinisik natin ngayon? Is it the career? Is it the financial stability? Or is it God? No? And if we fail, kung tayo po'y nagkamali, kung tayo po'y bumagsak, where do we run to? Is it God or we're going back to our nature self? Na nakakalimutan na natin yung calling natin sa Panginoon. So mga kapatid, it's December, it's almost the end of the 2024, but the Lord is not yet finished sa mga buhay natin. Encourage everyone po to give our tithes and offering. Lord, thank you, Lord God, for the opportunity, Panginoon, Lord God, na may bigay po namin, Lord God, yung pagmamahal po namin, Lord God, through our tithes and offering, O Lord God. Lord, protect us, O Lord God. Protect us, O Lord God, from the worldly distractions, O Lord God. Protect our finances. Protect our business, O Lord God. And even protect our health, O Lord God. And Lord, also protect our testimony, O Lord God. We thank you, Lord God, for the blessings, O Lord God. And Panginoon, may we learn to impart this blessing to other people that's surrounding us, O Lord God, that they may see you, O Lord God, that they may feel your love, O Lord God, your presence, O Lord God, and Panginoon, your boundless grace, O Lord God. Lord, we thank you, Lord God, sa pagmamahal niyo sa amin, O Lord God. Turinap nga, Panginoon, na yung pagmamahal mo, Lord God, ay hindi po natatapos lamang dito, Lord God,
Pagkus, Panginoon, ito po yung magpapatuloy, Lord God, sa habang panahon. Lord, thank you, Lord God. We pray, Lord God, that we understand yung sasabihin po ng aming pastor. Gamitin niyo lamang po siya, Panginoon. And Lord, may magkaroon po sana po, Panginoon, ng divine exchange between you, Lord God. And ngayon pa lamang, Panginoon, Lord God, we declare, Lord God, that there is victory upon victory, Lord God. And we declare that you are a banner, O Lord God. We thank you, Lord. We honor you. In Jesus' mighty name, amen and amen and amen. Tere, December 6 ba? Ay, 18? Okay. So, pwede po bang tumayo yung mga may December celebrants and we will just pray for them very, very quickly. Tayo kay Cha. Tere, meron pa po December? Wala na? Sige, let's extend our hands to our brother and sister here. Mag-declare po tayo ng blessing sa kanila. Lord, we thank you for their lives and we just declare, Lord, that you increase more and more sa kanilang buhay and their lives would be really dependent on you, Panginoon. We declare, Panginoon, ang pagpapala na hindi po nila inaakala, pero I pray, Lord, na gamitin niyo po ang kanilang buhay sa lahat ng kanilang matatanggap. May it be in financial, may it be a blessing in their emotional, spiritual, Father God, ay kanila po itong ma-share sa iba, Panginoon. I will declare, Lord, that sila po ay mabuhay, Panginoon, ng meron pag-asa, punong-puno ng pag-asa. Mabuhay po sila, Panginoon, na meron po silang direksyon coming from you, Panginoon. Salamat po sa buhay ni Isha and ni Tere, Father God. We just want to lift them up to you. Kayo po, Panginoon, ang gumabay sa kanila all the days of their lives. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating mga kapatid. So, kamusta po kayo? It's already December 1 and while I was, meditating, sabi ko parang ang bilis yata ng araw. Do you agree? Parang kailan lang nag-celebrate tayo ng anniversary natin. Wala yung clicker ko. Wala sa akin. Okay. So, kailan lang nag-celebrate po tayo ng ating anniversary? July. And then, next month, January na naman. And then, January, February, March, April, May, June, July. 5 months na lang. And then, we'll celebrate again our 9th year anniversary. No? Parang kailan lang tayo po nagkaroon ng ating Christmas. And truly enough na napakabilis po ng ating oras. Tama ho ba? And by the way, yan po ay nasabi rin po sa ating Word of God or Bible. But before we begin po, gusto ko lamang pong i-welcome yung ating pong mga first-timers and visitors po. Si Ace Espinosa, pwede hong tumayo. Andiyan ka ba, Ace? Hi, Ace. God bless you, bro. First time mo ngayon na nasa church mo. Ano pa? Umattend ka na. Okay, but welcome thank you for coming back, no, Ace. Tapos si Rachel Calvo, ito. Hello, Sister Rachel. Pwede po tumayo. Ayan. So, welcome po. Sino po nag-invite sa inyo? Sister Eden. Okay. So, welcome po sa ating church. Are you from the province? From the north? Wala pang province. Okay, so welcome po sa ating church. I hope that you find this church would really, draw us to the Lord. No? Mapalapit po tayo sa Panginoon through the worship and by hearing His Word. Amen po ba? So welcome po. Welcome po kayo sa church po natin. Okay? So, kamusta po ang lahat? Malapit na. Tulad nung nasabi ni Cha kanina, meron ba tayong matatanggap na 13-month? Wala. Kasi yung iba sa atin, kay Lord lang talaga. Lord, baka naman. Okay? But we believe that
You know, it's more than just the 13 month yung Pasko. Amen po ba? Siyempre, pag nakatanggap tayo, magiging masaya tayo. But kung wala, praise God pa rin. Tama po ba? Because we want to understand what is Christmas all about. But I want to share to you something that happened to us sa amin po ni Apple 7 years ago. And I'd like to start our message with a story, no? With a story. So, few years back, 7 years ago, mayroon po kaming kaibigan na missionary and babae po siya. No, nag-chat po siya sa akin, Odi pa kasi yung pangalan ko noon, ano. Sabi niya, pwede bang humingi ng tulong sa inyo? Because ikakasal na ako. Sabi niya gano'n, ha? Sabi ko, ikakasal na. Praise God, kasi kasama ko po siya sa missionary work, ano. And medyo rush po yung pangyayari kasi kinontak niya po kami 5 days before ng kanyang kasal. Alam niya na into photography po yung aming business. So sabi ko, sige. So we're open naman po that time. And since co-worker po namin siya sa Panginoon at kaibigan po namin, syempre tinulungan po namin, no? So ayan na. Pagdating po namin dun sa hotel, syempre nandiyan na yung hotel, tapos alam na namin gagawin, set up, ganyan. So sabi ko, kukunin ko na po yung mga details ng bride, yung mga gamit ng bride, kasi gamit ng groom, kasi pipicturean na po namin. So after ko po kunan yung sa kanya, kinuha ko po yung gamit po ng groom. So doon sa room na kung saan na nandun yung groom, nandun na yung mga gamit. So sabi ko ganon, nandun sa room, 2 lalaki. Isang AFAM, alam niyo yung AFAM? Okay. Isang Amerikano, tapos guwapings talaga, guwapo talaga. Sabi ko sa isip-isip ko, buti nakahanap. Kasi missionary nga missionary. Sabi ko, praise God na, guwapo pa naman nung mapapangasawa niya. So, ang ginawa ko, kinausap ko siya, kasi nga, rush yun, hindi ko pa talaga siya na-meet. So, sabi ko, sir, can I get your clothes, yung mga gamit mo so that I can take photos of it na po. So, gano'n, pinicture-picturean ko, tapos siya pinaposing ko na, sir, picture. Tapos yung isang lalaki doon na Pinoy, nandun siya sa gilid, nag-aabot-abot siya sa akin ng mga gamit. Tapos, ang nakakatawa doon, malaman-laman ko, yung groom pala, yung Pilipino na akala kong nag-a-assist. Sabi ko, grabe naman to. Nahiya tuloy ako sa sarili ko. Syempre, nagpo-post nga yung AFAM kasi kala niya pinipicture. Pero yung groom, tahimik lang doon sa gilid. Tapos, siya pala yung groom. Anyway, so, experience po yun nung 7 years ago. Pero hanggang ngayon, naalala ko kasi nakakatawa talaga yung nangyaring yan. Ano? But, ano po yung lesson na natutunan ko doon? The lesson that I learned is that kaya ako kinuhanan kasi hindi ko kilala yung celebrator. Hindi ko kilala kung sino yung groom at saka yung bride. So, kumbaga, nakikiselebrate ako, pumunta ako dun sa event na yon, hindi ko kilala kung sino yung main character. Kayo po, naranasan nyo na po ba yon na umattend kayo sa isang party or isang event, pero hindi nyo kilala kung sino yung celebrant, pero nakikain tayo? Diba? Sino ba yon? Hindi, basta, tara, punta tayo. Kain lang tayo doon, okay? Naranasan nyo na po ba yon? Parang, sino ba yung celebrant? Pero tayo po ay nakiselebrate. And, ito pong December na ito, ganun din po yung ating pinag-uusapan. It's because, yes, Christmas season na naman, ito na naman yung Christmas season, but ayaw po natin na malagpasan yung season without knowing who is the main character of the Christmas season. Sino ba talagang main character? Yung 13-month bonus ba natin? Yung bigayan ba ng regalo? Yung mga kaliwat kanan na party na meron tayo? Yun po ba yung ating tinitignan sa Christmas party?
but ayaw po nating ma-miss out kung sino ba talaga yung ating sineselebrate dito. Now, December is not actually the birthday of Jesus. Diba, na-share na po namin ito. Ang December 25 po ay hindi po talaga exact date ng pagkapanganak ni Kristo. Because some studies says that naipanganak po si Kristo by October. No? Sinabay na lang po nila yung December 25 no, doon sa pagan worship nung inadapt nila yung Kristyanismo. Sinabi nila, oh, let's declare this as the Christmas season. So, hindi po issue sa atin yon, tulad ng nabanggit ni Pastor Rene last Sunday. Hindi po issue siya sa atin kasi at least we do celebrate yung pagkapanganak ni Kristo. So, may mga pilosopo kasi hindi mo naman alam kung kailan ipinanganak. But the important thing is that we celebrate. Inaalala natin na merong isang Diyos na nagkatawang tao na nagpakita ng pag-ibig niya sa atin. Amen po ba doon? Amen? So last year, I remember po nung last year, ang naging topic po natin, it's Christmas, it's not Xmas. Di ba? Naalala niyo yan? It's Christmas, it's not Xmas. But before we dive in sa ating message po for this morning, tayo po muna ay yumuko saglit at manalangin. Lord, thank you po, Panginoon, sa Christmas season that lalong-lalo na po sa Pilipinas, Panginoon, yearly we are constantly reminded of your goodness, of what you did on us, what you did on the mission that you had when bumaba po kayo dito sa lupa at kayo po ay nagkatawang tao upang kami po ay iligtas. Hindi po namin yan makakalimutan. And I pray, Lord God, for the people. Pinapanalangin po namin yung mga taong hindi pa po nakakakilala sa inyo. Or at least, Lord, hindi pa po nila nauunawaan yung ginawa po ninyo, Panginoon, sa cross ng Kalbaryo. Hindi pa po nila nauunawaan yung pag-ibig ninyo sa amin. I pray for them that their eyes, that their ears, Lord God, would be opened so that they can hear and listen, Lord Jesus, of your love towards them. At gamitin nyo kami, Panginoon, bilang inyong tagapagsalita. Gamitin nyo kami, Lord Jesus. Yung aming mga actions, Lord God, gamitin nyo, Panginoon, upang maiparating po namin ang mensahe ng pag-ibig sa kanila, Panginoon. That there is hope in you, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, because we are here. And bilang mga anak po ninyo, Panginoon, allow us to remember the good things that you have done for us so that we can be a blessing to others as well. Salamat po muli, Panginoon. Madakila po kayo sa amin. I pray, Lord, for your speaker for this morning, Panginoon. Gamitin niyo po, Panginoon, ang aking mga labi, Panginoon, ang aking puso, ang maipahatid, Panginoon, ang mensahe niyo sa bawat isa. And I pray for the congregation, Lord, that they would come to realization, Lord, of the word that they will be hearing this morning. We thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay? So, praise God. The message of Christmas is about the love of Jesus towards us. Alam naman po natin yan, no? Every year, tuwing December, we can hear about, oh, Pasko na. And ang dami hong definition when it comes to Christmas. Ang dami hong ideas na pumapasok tuwing Christmas. And medyo nakakalungkot lang kasi pagpasok ko ng September, ay lagi na pong nababanggit ang pangalan ni JC. Kilala niyo po si JC? Hindi po si Jesus Christ. Si Jose Marichan. Okay? So, minsan, masyado pong bibigyan ng emphasis yung, yung ibang tao, nabibigyan ng emphasis yung mga decorations, nabibigyan ng emphasis yung maraming mga bagay, sila Santa Claus, pero minsan, makikita ho natin, nawawala ho sa picture si Jesus. No? Nawawala sa message of Christmas si Jesus. And
sabi ko nga po, nangyayari ito because we have a lot of definition when it comes to Christmas. Andyan yung mga bata, naghahanda na ng pang-exchange gift, no? Party sa kaliwat, kanan, reunion with the families, vacation, leave sa work, 30-month pay bonus, at yung iba po, gusto po ng party-party. Pag sinabing, uy, Pasko na, saan tayo babarek? Saan tayo magiinom? Yan yung mga nakikita natin na, wait lang. Parang out of the picture ata yung celebrator. Yung parang nangyayari po sa akin kanina, parang nagse-celebrate ako, hindi ko pala alam na kung sino dapat yung aking pinipicture. So sa atin, when we come to, come every December 12th month of the year, December, andito po yung pinapaalala sa atin ng Panginoon kung gaano po siya kabuti sa atin. Because Christmas is all about Jesus. And yung series po natin na ibinigay po sa amin is entitled The Christ of Christmas. Yan po yung pag-uusapan po natin sa buong buwan ng Disyembre. This is something that Christmas where Jesus Christ is the center. No? Kasi pwede dumaloy ang Christmas nang hindi po si Kristo yung sentro. Naniniwala po ba kayo doon? It is very, very possible kasi nga, naging tradisyon na po nating mga Pilipino ang mag-celebrate ng Christmas. No? Pero hindi po lahat na nagse-celebrate ng Christmas ay kinikilala or inaalam or ina-acknowledge po na si Kristo ang reason for the season. But in order for us to understand this, para mayakap po natin yung totoong Christmas, yung ibig sabihin niya po, ay kailangan maunawaan po natin at maintindihan po natin kung sino ba talaga yung celebrator. Sino ba talaga yung focus natin during Christmas season. And kailangan po natin siyang makilala ang ating Panginoon because we cannot, hindi po tayo makakapag-celebrate ng Christ-centered Christmas kung hindi po natin kilala kung sino si Kristo. Kaya kailangan alam natin at naunawaan natin, alam natin na ang Panginoong Hesus kung sino siya sa buhay natin. So the question that I'd like us to understand or gusto ko pong internalize po natin sa ating mga sarili. Tanong natin sa sarili, sino ba si Kristo para sa akin? Sino si Kristo sa iyo, kapatid? Diba? Labas ka ng simbahan na to, you can ask yourself, sino ba si Kristo sa akin? Sino ba siya talaga sa akin? No? Ano ba yung meron si Kristo na ginawa niya sa buhay ko na talagang masasabi ko na may Kristo ako sa puso ko? Diba po? Who is Christ for you? Kaya ang desire po natin ngayong umaga is ma-develop po yung kaunawaan natin kung sino si Kristo at yung pag-ibig niya ay lumalim sa atin at kaunawaan na meron pala siyang gustong mangyari sa ating buhay, and that is to have a relationship between you and me. One problem and one dilemma of Christians for yung mga matatagal na is that, alam ko na yun eh. But the problem, minsan, parang yung nangyayari, sa sobrang alam natin, minsan yung basic of the basic, yung relationship natin sa Kanya, minsan, napapabayaan, which is causing some Christians to become weak at nanghihina. No? And we don't want that to happen sa ating mga buhay. Of course, sabi ko nga po kanina, wala naman pong masama if we do celebrate Christmas, yung iba-ibang mga paraan. Like, syempre, masaya ka pag makatanggap ka ng regalo, masaya ka kapag nagbibigay ka ng regalo, masaya tayo pag mayroon tayong reunion with our families, masaya tayo pag mayroon tayong, di ba? Happy. This is a month of joy. This is a month where we celebrate. But, sabi ko nga po, mas maganda meron tayong deep meditation
of the love of Jesus sa atin. Paano kung wala tayong Noche Buena? Paano kung, I remember during the time of Hayan, yung tumama sa Samar, Yolanda, di ba? They celebrated Christmas. Yung iba sa kanila, they are weeping because some of their relatives died. Yung iba nagse-celebrate ng Christmas. Paano ka mag-celebrate ng ganun? Na, di ba? Namatayan ka, yung, di ba? Na Yolanda ka, nandun ka lang sa tent. No? I think last year or previous year, meron naman nasunugan sila Christmas Eve, nandun sila sa tent. How would you celebrate Christmas? Ano yun? Noche Buena, happy. Because we have to understand that Christmas is more than just the physical activities. More than the parties, more than sa games. Bonus na lang yon. But the true message of Christmas is giving hope to humanity. Imagine niyo po, dumating po si Kristo sa atin. Di ba? Nung dumating si Kristo sa atin, yung mundo pong kinagagalawan po natin, wala na hong pag-asa. Imagine niyo po, if Christ did not come more than 2,000 years ago, pupulutin ho tayo sa impyerno. Everybody. But because of His love, no? Because of His love towards us, gusto niya tayong makasama sa langit. Hindi niya po inalaw yan. No? So, this day we'd look in the scriptures. Actually, this is a verse, a few verse that would give us glimpse kung ano ba at sino ba si Kristo sa ating mga buhay. Okay? So, this is found in Colossians chapter 1, verse 15 to 20. Diyan po tayo iikot. Colossians chapter 1, verse 15 to 20. Do you have your Bibles with you? Kung may Bible po kayo, please open that with me. Colossians chapter 1, verse 15 to 20. And dito po, pag binasa po natin yan, yung mga verses na to, patungkol talaga lahat kay Kristo. And we will be amazed of gaano kalawak ang maaaring maging parte ng Panginoon sa ating buhay. Colossians chapter 1 verse 15, simulan po natin. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Mamaya balikan ho natin yan. Basahin muna natin. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Verse 17, siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Napakahalagang mga words po ito. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay ng binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat. And last po, 19 to 20, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. This is about the Father, no? Sa kanyang anak na si Jesus. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya. Nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inalay sa krus. Ilang verses po yan? 15, 16, 17, 18, 19, 20. 6 verses na binasa po natin, pero punong-puno po ng patungkol kay Kristo. No? And in order for us to celebrate yung Pasko, we have first to understand, sino ba si Kristo sa ating mga buhay? And these verses na isinulat po ni Pablo will give us glimpse. Actually, portion lang po ito. Napaka-konti lang po nito kumpara kung sino si Jesus sa atin. Balikan po natin yung
verse 15. Sabi ho sa verse 15, He is the image of the invisible God. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Nakita niyo na po ba yung Ama natin sa langit? He's in the heavens. But when Jesus came, wala pa kasing camera nun eh. Kaya hindi natin siya makita. But we know that from the scriptures that He existed. And sabi po ng salita ng Panginoon, sabi po niya, I and the Father are one. No, isa po sila. Ibig sabihin po, when we see Jesus during that time, we almost have the reflection of the Father sa Kanya. Sabi ho dito sa verse natin, si Kristo ang larawan ng Diyos, Ama, na di nakikita. So, ibig sabihin, when we have Jesus in our hearts, we have a direct relationship with the Father. No? Sabi po ng salita ng Panginoon, He is the way, the truth, and the life. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Ibig sabihin, bago ho tayo makapunta sa Diyos Ama, kailangan ho natin ang Panginoong Hesus sa buhay po natin. Pangalawa ho, na nakasulat po dyan, siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. He is the firstborn of all creation. Bago ho tayo na ipanganak, mga tao, bago ho na ipanganak, nilalang, ang kahit anong creation, Jesus already existed. And imagine ninyo, pag naintindihan po natin yan, that someone who existed before us came down to earth to die for His creation is something na, wait lang, bakit? Sino ba ako? Sino ba tayo mga tao? Diba? Sino ba tayo? Bakit ba kailangan pang mamatay ng Creator para sa atin? And the answer is very simple and yet very, very powerful. It's because of pagmamahal, love. Lagi niyong tatandaan yung pagmamahal ng Diyos sa atin, minsan hindi natin kayang arukin. Minsan mauunawaan lang natin yan. Kasi, do you remember the parable of the lost sheep? Kung hindi po kayo familiar doon sa parable, isa po itong parable na kung saan meron pong isang shepherd na meron daw po siyang alagang 100 sheep. What happened is that nawala po yung isa. Ano pong ginawa ng shepherd? Iniwan niya po yung 99 and hinanap po niya yung nag-iisa. Grabe naman iniwan yung 99 para hanapin yung isa. Saan po tayo doon? Nasaan po tayo doon? Yung nasa 99 o nag-iisang nawala? Sino kayo doon? Parehas. Minsan, nandito tayo, kasama tayo, okay tayo, pero may mga pagkakataon, mga kapatid, nawawala tayo sa Diyos. And we can only understand the love of God. Sabi ko dati, ba't grabe naman iniwan yung 99? Ang dami nun, tas yung nag-iisa maiintindihan lang po natin yung pag-ibig ni Kristo pag tayo yung nawawala. Pag nilagay natin yung sarili natin na ikaw yung maliligaw eh. Eh yung shepherd, dahil sa mahal niya, yung nag-iisa, hinanap niya yung nag-iisa. Ganon po tayo. Sa sobrang daming tao dito sa mundo, hinanap po tayo ng Diyos at tinatawag. Kasi ayaw niya tayong mapariwara. May mga pagkakataon, kapatid, na tayo nawawala, tayo matigas yung ulo, di ba? Minsan, tayo mismo yung lumalayo sa landas. Pero ang Panginoon,
lagi tayong binabalik. Kung kailangan paluin, papaluin tayo para lang tayo ay wag maligaw. Diba? So sabi po dyan, siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng nilikha. The firstborn of all creation. No. Number 3, sabi po dyan sa verse 16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. He is, all things were created through Him and for Him. If I'm not mistaken, ito po yung unang-unang verse na pinag-aaralan sa purpose-driven life ni Rick Warren. So, ang sabi diyan, lahat sa pamamagitan niya, all things were created through Him. Wala pong nalikhang bagay, wala po tayo dito, wala po ang mundo, wala po yung hangin, wala po lahat tayo dito, kung wala po si Kristo. Kasi all things were created through Him. No, sabi po sa Tagalog, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Si Kristo po yung tinutukoy po dyan. Kaya wala po tayong karapatan magsabi, ay, ito yung mga achievements ko, ito yung meron ako. Sa totoo lang, wala po lahat yan. Wala nga po tayong buhay kung wala si Kristo. Verse 16. At hindi po nagtapos John, ang sabi po niya dito, nakita man o hindi, pati ang mga spiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ibig sabihin, lahat ng creation ay para sa ating Panginoong Hesus. No? We were created through Him and for Him. Kaya minsan, kapatid, hinahanap natin yung identity natin. Hindi natin mahanap. Bakit? Kasi, hindi natin tinitignan na, ay pala ako kay Kristo. Yung buhay ko pala ay para sa Diyos. Hinahanap natin yung value natin sa kung ano meron tayo, ano yung dapat, ganito ako. Pero once we realize that we were created for the Lord Jesus, doon mag-start yung totoong journey po natin. No? Ano pa ho? Tignan ho natin yung verse 17. Siya ang una sa lahat at ang buong sinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. No? Because of Christ, all things hold together. Naalala niyo po nung season natin na sobrang init. May ganun di ba? Ang paggising mo pa lang, maalinsangan na napakainit. Imagine niyo po kung umusog pa ng onte yung earth, lumapit pa sa sun. Sobrang init na ho nun. Pag lumayo ho yung earth, yung ikot ng earth sa kanyang orbit, no, lumayo ng onte sa araw, maninigas ho tayo sa lamig at wala hong mabubuhay. See? Konting usog lang, sunog tayo. Konting layo lang, mamamatay din tayo. Alam niyo po ba na ang earth, sa pagkakaalam ko earth lang po ang may living beings. Kasi nasa atin, tamang temperature, ganito. Tama po ba? O Itcha, saan ka galing? Planetang Namek? Pero dito po sa earth, makikita po natin, kapatid, na we're living because we are in perfect condition. May oxygen tayo, meron tayong carbon dioxide na umiikot. And that is holding, siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatili nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, lahat ng meron tayo ngayon ay nasusustain because of Jesus.
Kaya sabihin na, asan si Jesus? Para di ko naman makita. Ramdam mo na, kapatid. Pag walang gravity, try mo tumalon. Di ka makatalon. Bakit? Wala kang gravity. Lilipad tayo dun sa floating lang. Pero pasalamat tayo, may gravity. Oh, nakakatayo tayo. Imagine niyo, paano ka tutugtog, yung drums mo lumilipad. You see, we have gravity, we have the nature. Lahat po yan ay nariyan because they declare the glory of our Lord Jesus Christ. Lahat. Ano pa? Sabi ho dito, verse 18, siya ang ulo ng iglesia ng kanyang katawan. The head of the church. It's not me, it's not Pastor Rene, it's not Pastor Apple, it's Pastora Joyce, lahat po ng pastora sa mga simbahan, totoong simbahan ng Diyos, ang ulo po nun at naglilid po nun ay ang Panginoong Hesukristo. Iglesia means church. In English, Tagalog ho ng church ay iglesia. Kaya sabi niya dyan, siya ang ulo ng iglesia sa kanyang katawan. Ano pa? Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat. So we always remember this, na siya yung unang namatay na nabuhay na hindi na ulit namatay. Di ba? Kasi nung nagkatawang tao ang ating Panginoon, pwede na siyang mamatay. Di ba? Nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, at kung meron siyang bahid ng kasalanan, hindi na siya mabuhay. Pero because of His sinless life, wala po siyang pagkakasala, namatay siya pero nabuhay ulit siya at hindi na po siya mamamatay. At yun yung promise, di ba? Napag-uusapan na natin ito maraming beses na. Yun ang promise ng Panginoon sa atin that if we give our life to Him, He will give us eternal life. Pastor, ibig sabihin ba hindi na ako mamamatay? Mamamatay ka pa rin, pero mabubuhay ka katulad ni Kristo. Kaya sabi niya dyan, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan. Pag wala kang Kristo, pag namatay ka, mananatili ka ng patay forevermore. Pero dahil si Kristo, siya yung unang namatay at binuhay mula sa kamatayan, lahat ng sumusunod sa Kanya, kahit mamatay, mabubuhay na muli. Promise ho yan ng Panginoong Kristo. And we must appreciate this word of God sa ating buhay. Hindi lang Pasko, every day of our lives. Amen po ba doon? Upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Sapagkat, verse 19, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Again, the Father was pleased to have all His fullness dwell in His Son, which is the Lord Jesus Christ. Kaya yung sinasamba po natin, wino-worship po natin, na Diyos po natin, Diyos talaga. Di ba? Kaya mamaya awitin natin yung Diyos ka sa amin. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Pag kinakanta natin yon, sa puso natin. Kasi ang Panginoon nakikinig sa mga tinig natin. Dakilain ka sa buhay ko, di nagbabago. Diyos ka, you are declaring na, Lord, di ka nagbabago sa akin. Kahit matigas yung ulo ko, mahal mo pa rin ako. See? Ang sarap mag-worship sa Panginoon. And it is because yung pleased, the Father was very pleased, is very pleased to His Son, na yung fullness niya ibinigay sa Kanya. And lastly, mga kapatid, verse 20, at sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos ng lahat ng bagay
maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya. Ano ibig sabihin yan po? Binasa ho natin kanina, dati, ang tingin sa atin ng Diyos, kaaway. Dahil sa kasalanan. Pero dahil sa ginawa ni Kristo, tayo ay tinawag niyang, ano yung tinawag ko, ano yung binasa natin kanina? Kaibigan. Kaibigan. Hindi na tayo kaaway ng Diyos. Kaibigan na po tayo ng Diyos. At hindi lang kaibigan, anak. Anak tayo ng Diyos. Kaya sabi niya dyan, pinagkasundo sa Kanya, nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inalay sa krus. We can only receive true peace when we have Jesus in our lives. So tanong ko sa inyo, nasaan si Kristo sa Pasko? Christmas in our hearts depends kung gaano po natin ina-appreciate at kakilala si Kristo sa buhay natin. Kasi if we celebrate Christmas without Christ, sasaya tayo, di ba? Christmas party, pagkain ng ganito. Pero after that, paano na? But if we have Christ in us, kahit lumipas na yung Christmas season, January, February, March, April, May, mananatili yung joy at kapayapaan sa'yo kasi nasa iyo si Kristo. Amen po ba doon? Did you know that the name of Jesus was derived from a Hebrew name, Yeshua? Sa Hebrew, ang pangalan po ng Jesus ay Yeshua. No? And ang ibig sabihin nun, to deliver or to rescue. And Christmas is a rescue mission from Jesus na tayo po ay Kanya pong ililigtas sa bingit ng pagkakasala. Because ang gusto po ng bigay sa atin ng Panginoon at pinapaalala niya ngayong Pasko ay merong pag-asa sa Kanya. Kamusta ka, kapatid? How are we? Nawawalan ba tayo ng hope? Nawawalan ba tayo ng light? How is your emotions right now? Mukhang okay, Pastor. Okay naman, Pastor. Pero how about when you're alone? Pag mag-isa ka na lang. Paano pag pumapasok ka sa trabaho? Anong iniisip natin? Nagwo-worry ba tayo? Ang dami nating iniisip eh. Tama po ba? Iba-iba yung iniisip natin. But Jesus came to give us hope and restore our light kung tayo po ay nadidiliman na. Ito po yung mensahe na ayaw maintindihan ni Satanas sa buhay ng bawat isa. Kasi gusto ni Satanas, blindfold tayo. Gusto ni Satanas, nakagano, no? Ayaw niya makita natin yung magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga yung Christmas, ginagawa niyang Xmas. Inaalis niya si Kristo doon sa sentro. Di ba? Last year na pag-usapan natin yan, naalala niyo pa po ba yun? Pag bumabati pa kayo, Merry Xmas? Huwag naman po. Ilagay naman natin yung tama at kung sino dapat talaga yung nasa sentro ng Pasko, and that is Christ. Kaya nga si Satanas gumagawa ng iba't ibang mga distraction para yung Christmas maging Xmas na wala na ho si Kristo. But babalik ho tayo, kapatid, doon sa realidad na how is our relationship with Jesus? Personal. Personal relationship with Jesus. Doon po babalik yan. Tulad po ng tanong ko, sino ba si Kristo sa atin? And this is a question that is very personal at ito po ay ating dapat masagot. Malapit na po ako magtapos. No? And I would like to invite the worship team kasi kakanta po tayo ng worship sa ating Panginoon. You know, sabi ko nga po kanina sa inyo,
iba-ibang tao ho tayo eh. Iba-iba yung kwento natin, yung mga, yan, first timers natin, second timer ba bro? Or maraming beses na. Iba, dito hindi ko nakilala yung iba, parang may kanya-kanya tayong buhay eh. After this Sunday, punta tayo. Pero ang Panginoon, iisa lang po yung gusto niya sa atin to have relationship with Him. No? And sometimes, people are just searching and searching for the purpose of their lives. Minsan, hindi nahahanap yung purpose ng buhay. And akala nila, syempre, mahanap nila yung fulfillment, gusto nila peace of mind, gusto nila happiness, pero sa career, sa yung mga dreams, they're chasing this, but sabi ko kanina, we have to look at dapat tignan natin sino mo. Ano nga yung verse natin kanina? First Colossians 1:16, sabi doon, we were created through Him and for Him, para sa Diyos. Kaya minsan, sabi din ni Rick Warren doon sa kanyang book, sabi niya, baka mamaya you are looking at the wrong starting point. Kasi pag tinignan mo sa sarili, ito ako, sino ka ba? Ano ba meron ka? Someday, mamamatay ka rin. But if we look at ourselves, we ask the right question, na Lord, sino po ba kayo sa buhay ko? Sino po ba kayo sa buhay ko, Panginoon? Then you'll see na hindi lang pala ako simpleng tao, hindi lang pala ako dadaan dito sa mundo at lilipas na mawala na. Parang bula na puputok, wala na. Pero God has more than so much in store for you and me. Kung ano man yon, kung ano man yung plano niya sa buhay niyo, tanong niyo po siya. Kasi hindi ko po alam. But for sure, 100%, the reason why you are hearing this message, because He wants to remind us that He has so much for us. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Sabi ho nung quote ni Pastora Erin nung nag-preach siya nung Thursday, kapag hindi pa sinabi ng Diyos na tapos na, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Kaya kung may pinagdadaanan tayo ngayon, iniisip natin, marami tayong mga alalahanin, sabi ng Panginoon, hindi pa tapos. Huwag mong tapusin. Di ba? Meron pa akong plano sa'yo. Meron pa akong in store for you. You just have to keep trusting me. Let's all stand up and worship the Lord this morning. And as we sing this, we want to declare, who is God? Sino ka ba? Sino ba ang Diyos sa buhay po natin? Let's sing. Hallelujah. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa
Yes, Lord, as we sing this song, habang inaawit po namin ito, Panginoon, pakinggan niyo po ito mula sa aming mga puso, O Diyos. Hallelujah. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo. Yes, Lord! Iparinig ang nais. Let's sing together! Hallelujah! Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago! Di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari. Yes, Lord, maghari ka sa buhay namin. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Sige po, awitan po natin. Kausapin niyo po ang Diyos sa mga oras na to. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng ginawa po ninyo sa aming mga buhay. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Salamat po sa hangin. Salamat, Lord, sa mga puno, sa mga kinakain po. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa lahat ng bagay na ginawa po niya sa atin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's sing again. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Thank you, Jesus. Aming Ama. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa pagpapaalala sa amin na ang Pasko, Lord, ay patungkol sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi niyo po kami iniwan sa ere. Hindi po kayo nang iiwan, Panginoon. Bagamat may mga pinagdadaanan po kaming mga bagay sa aming isip, sa aming mga buhay, pero
nananatili po kami, Panginoon, sa inyong pangako sa amin, Lord, na hindi niyo po kami iiwan at hindi niyo po kami pababayaan. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi pa po kayo tapos sa aming buhay. Hanggat may hininga at meron po kaming pag-asa, Panginoon, na nakakamtan dahil mayroon po kaming pananampalataya sa inyo. Ito po ay pangahawakan po namin. Salamat, Lord, dahil hindi po kayo nakatingin sa aming mga kahinaan, sa aming mga natapos, sa aming mga kapalpakan sa buhay. Salamat, Lord, dahil hindi po kayo nakatingin doon. Ang nakikita nyo sa amin, Panginoon, ay ang pagmamahal ninyo para sa amin. Kaya, Panginoon, maraming salamat dahil binigyan nyo po kami ng pag-asa, binigyan nyo po kami ng kalakasan na nagmumula sa inyo, Panginoon ko. Lord, I pray for the person, for the people who are discouraged right now. I pray for the people who are weak. As of this moment, I declare strength upon strength. Oh God, palakasin niyo sila, Panginoon. Please remind them, palalahanan niyo sila, Panginoon, that there is more to life than these problems, than these weaknesses, than these struggles. There is more to life than these struggles na pinagdadaanan po nila. I pray these problems would be something that they will testify in the future, Panginoon. Madakila, Panginoon, ang inyong pangalan. Sa kahinaang ito, makikita po kung gaano po kayo makapangyarihan sa kanilang buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, dear Holy Spirit. And we pray, Lord, na yung natanggap po naming mensahe ay hindi po basta-basta mawala at nakawin ng kaaway. Selyuhan niyo po ito sa aming puso. Selyuhan niyo, Panginoon, ang Kristo sa aming Pasko, Panginoon. Selyuhan niyo sa aming isipan, Panginoon. Yung nabasa po namin kanina sa 1 Colossians chapter 15 to 20, chapter 1, verses 15 to 20, Panginoon, ma-appreciate po namin, Lord, lahat po yun. At napakarami pa po ninyong ginawa at gagawin sa aming mga buhay na nakasulat sa inyong salita. It is only but a glimpse kung sino po kayo. Kaya, Panginoon ko, doon po sa maiksing na pag-aaralan po namin, ay hindi po mabubura sa amin. Thank you, Lord, for giving us hope. Thank you, Lord, for loving us unconditionally. That unconditionally love that keeps us going and going and going. Thank you, Lord God. And as we get out of this place, we declare peace, we declare protection, we declare blessings upon blessings, we declare prosperity, Lord, na nanggagaling sa inyo, that will glorify your name. We declare, Lord, that will be a light and a salt unto this nation, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Sobra-sobra ang pagmamahal niyo, Panginoon. We can't contain it, Lord God. And as we go home, Father God, daling niyo kami, Panginoon, sa mga taong nangangailangan ng Kristo. That as we go out, Lord Jesus, magdala po kayo ng kaluluwa sa amin so that we can share your love towards us. Hallelujah. Salamat po muli. Sineselyuhan po namin ito lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. God bless po sa lahat and hope to see you. Advance Merry Christmas. Yan. God bless po.